Mga kaibigan, may kwento ako sa inyo ngayon tungkol sa isang alamat na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin sa mga sulok ng Rizal. Ito ang kwento ni Barok, ang siga ng Korokan. Noong mga dekadang nakalipas, kapag narinig mo ang pangalang Barok sa Korokan, tiyak nakakabahan ka. Hindi basta-bastang tao si Barok. May taglay siyang kapangyarihang hindi maipaliwanag ng karaniwang tao. Alam niyo ba na may hawak siyang anting-anting? Oo, mga kaibigan. Hindi ito katang-isip lamang. Ayon sa mga matatanda, ang anting-anting na ito ang dahilan kung bakit hindi siya natatamaan ng anumang armas. Kutsilyo man o bala, walang epekto sa kanya. Pero ang pinakakakaiba sa lahat, kapag may tubig sa paligid, bigla na lang daw siyang nawawala, parang usok na naglalaho sa hangin. Napakahiwaga, hindi ba? Maraming nagtatangkang hulihin si Barok, mga kapwa siga, mga kalaban, maging ang mga pulis. Pero palagi siyang nakakatakas. Ngunit alam niyo, mga kaibigan, kahit gaano pa kalakas ang isang tao, may hangganan din ang lahat. Dumating ang panahon na dumami ang mga kaaway ni Barok. Paulit-ulit siyang nasusugatan pero hindi siya napupuruhan. Bakit kaya? Dahil sa kanyang anting-anting na nagsisilbing kalasag. Sa isang malagim na gabi, sa makipot na eskinita ng Korokan, naganap ang hindi inaasahan. Inabangan si Barok ng kanyang mga kaaway. Kahit sugatan, patuloy siyang lumaban. Ang kanyang mga matay nagniningas ng tapang at determinasyon. Pero may kakaiba sa gabing iyon. Sa gitna ng labanan, narinig daw siyang humihingi ng tubig. Para bang ang kanyang anting-anting ay nangangailangan nito upang muling magkaroon ng kapangyarihan. Ngunit wala ni isa ang tumulong at wala ring tubig sa paligid. Sa eskinitang iyon ng Korokan, nagtapos ang kwento ng pinakabantog na siga. Ang kanyang anting-anting na dating nagligtas sa kanya sa maraming pagkakataon ay hindi na nakapagsalba sa kanya. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kahit gaano pa tayo kalakas o katapang, may mga bagay na hindi natin kontrolado. Hindi ang kapangyarihan ang nagbibigay ng tunay na lakas, kundi ang pagkakaroon ng mabuting puso at tamang layunin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong tulad nito. I-click ang bell icon para hindi kayo makaligtaan ng mga susunod naming episode. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Hanggang sa muli!